Naimbag Amalam, narito na ang PIA News Cordillera. Sinisikap ng pamahalaan na tugunan ang krisis sa langis. Pamamahagi ng subsidiya sa mga pampublikong transportasyon nagpapatuloy. Si Debbie Gasingan para sa report. Siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang humpay ang pagtatrabaho ng pamahalaan para matulungan ang mga Pilipinong apektado ng pagtaas ng presyo ng langis. Nais kong maging malinaw tungkol sa aming prioridad. Hindi natin kontrolado ang presyo ng langis sa mundo. Yan ang katotohanan na ating hinaharap. Ngunit ang hindi maaring mangyari ay maramdaman ng bawat Pilipino ang buong bigat nitong mga pangyayari na wala naman silang kinalaman. Isa lamang ang aming pamantayan. Agarang, pinakamabilis at direktang mararamdaman ng ordinaryong Pilipino, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, ngayon, sa pagkain, sa pamasahe, sa kuryente, sa araw-araw na gastos ng pamilya, yan ang mga hakbang na aming inuuna. Bukod sa libreng sakay, sinabi ng Pangulo na patuloy ang distribusyon ng cash assistance sa mga public utility vehicle drivers. Karagdagan ito sa 120,000 na natulungan na ng DSWD. Ipatutupad din ng Labor Department ang tulong panghanapbuhay sa ating disadvantaged, displaced workers para sa mga tsuper at ang service contracting sa transport sector. Inatasan din ng Pangulo ang mga pamahalaang lokal na maglaan ng 50% ng kanilang local government support fund na pambili ng bigas na ipapamahagi sa mga residente. Tiniyak naman ito na walang agarang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa kabila ng tumataas na presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Debbie Gasingan para sa PIA News, Cordillera. Pinalalakas ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang kanilang mga estratehiya para maipahayag ng maigi ang mga mensahe ng pagkakaisa, kapayapaan at pag-unlad. Workshop para sa pagbuo ng Strategic Communication Plan ng Joint Regional Task Forces ng Northern at Central Luzon isinagawa. May report si Debbie Gasingan. Isinagawa ng NTF-ALCAC ang Major Island Group Action Planning Workshop sa Baguio City kung saan layunin nito na masiguro na mas responsive, mas inklusibo at mas epektibo ang mga communication efforts ng pamahalaan para mawakasan ang insurhensya. Committed to the truth, accountability, and committed to peace and development. As we move forward, let us remain steadfast in our commitment to build peace better, a peace that is felt in every community, sustained by good governance, and strengthened by an informed and engaged citizenry. Anya, layunin din ng workshop na mapalakas ang mga partnership at may akma ang mga estratehiya ng komunikasyon sa bawat rehiyon. Sinabi naman ni PIA Cordillera Regional Head Jason Ligiab na mahalaga ang aktibidad sa pagsusulong ng mga layunin ng National Action Plan on Unity, Peace and Development. Our collective effort and commitment to effective communication strategies will play a vital role in driving positive change and promoting progress in our regions. Nagpahayag din ng suporta si Mayor Benjamin Magalong sa pagbuo ng epektibong strategic communication plan na sisiguro sa partisipasyon ng komunidad at sa isang mensahe ng mga ahensya ng pamahalaan para sa Build Peace Better. Communication plan is not only about informing the people. It's about inclusion, it's about influence, it's about integration. Inilunsad naman ng National Security Council ang kauna-unahang Philippine Journal on National Security. Pinamagatang Target to Threat, the Psychology and Prevention of Terror Grooming, binibigyang diin ng journal ang kahalagahan ng paglaban at pagpigil ng terror grooming. I am confident that this journal will serve as an invaluable resource for anyone interested in understanding and addressing the multifaceted challenges of terror grooming prevention.
Naimprinta ang 300 kopya ng journal na ipapamahagi sa mga kinauukulan. Maaari rin itong ma-access online. Debbie Kasingan para sa PIA News, Cordillera. Idiniklara ng insurgency-free ang Tabuk City, Kalinga. Ibig sabihin, wala nang banta sa lungsod ang komunistang teroristang grupo. Mula sa Kalinga, magbabalita si Irene Siknao. Formal nang idineklara ang Tabuk City na insurgency-free at nasa state of stable internal peace and security. Ang makasaysayang deklarasyon na ito ay ginanap sa isang seremonya sa Tabuk City People's Gym nitong Lunes, March 23, 2026. Ang deklarasyon ay base sa resolusyong itinasa ng Sangguniang Panlungsod ng Tabuk at ng Peace and Order Council at Task Force to End Local Communist Armed Conflict na kinilala ang payapang katayuan ng Tabuk City. Ayon sa resolusyon, wala lang naitalang anumang marahas o hindi marahas na aktibidad ng New People's Army o NPA sa lungsod simula pa noong 2023. Wala na rin umanong natitirang armadong grupo o guerrilla front na kumikilos sa Tabuk. Hindi na nag-exist yung threat. Wala na silang capability para maggawa ulit ng karahasan at accounted natin lahat ng leaders. In the case of Tabuk City, in the case of Kalinga, accounted natin lahat ang leaders ng NPA Kalinga. In fact, as we speak, o kanina umaga yata, nagsimula yung litigation of the 10 members of NPA Kalinga who were apprehended in Tarlac and Quezon City. Kasunod ng deklarasyon, formal nang inilipat ng Philippine Army sa pulisya ang responsibilidad sa pagpapanatili ng seguridad ng lungsod laban sa mga internal threats. Nangako naman si Tabuk City Mayor Darwin Estraniero na pananatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa pamamagitan ng patuloy na pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Our plan to implement and sustain this pledge rests on 3 pillars, namely the strengthening of collaboration with partner agencies to monitor risks, align operations, and of course, measure progress toward peace and security indicators. Bilang simbolo ng tagumpay laban sa insurhensiya, pinasinayaan ang State of Stable Internal Peace and Security Seal ng lungsod at nilagdaan ng mga opisyal at mga peace stakeholders ang People's Pledge of Commitment para sa tuloy-tuloy na kapayapaan sa Tabuk City. Ariel Siknao mula sa PIA Kalinga para sa PIA News Cordillera. Inilapit sa publiko ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair na ginanap sa isang paaralan sa Baguio City. Kabilang sa serbisyo ang job fair para sa mga magtatapos na senior high school. Karagdagang detalye mula kay PIA BSU intern Melissa Narciso. Mas pinalapit at pinabilis ang oportunidad para sa publiko sa pagbubukas ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair 2026 na ginanap dito sa Lukban Integrated School noong March 25, 2026. Inorganisahan ito ng Department of Labor and Employment at Department of Education. Ang inisyatibong ito ay nagsisilbing one-stop shop na naglalayong bigyan ng gabay at sapat na kaalaman ang mga mag-aaral tungkol sa kanilang mga posibleng landas pagkatapos ng pag-aaral. Today marks a meaningful gathering united by a shared purpose to bring the heart of government services closer to our people in a manner that is efficient, orderly, and accessible to all. With this, by the authority vested in me, it is my honor and privilege to formally declare the Bagong Pilipinas Serbisyo Fair officially open. Mabuhay ang Bagong Pilipinas! Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Dinaluhan ito ng mga senior high school students, ALS learners at iba pang mamamayan na nagnanais makahanap ng trabaho at makakuha ng tulong, impormasyon at benepisyo mula sa iba't ibang programa ng pamahalaan. Nakiisa rin ang mga grade 12 students mula sa Itogon. Makatulong kanyami dito nga estudyante by giving us the opportunity to work syempre no summer tap no adati income lat nga ma-generate mi habang nakabakasyon kami before kami ag-enter ulit the college. Makaalala mo tang experience just in case no adati kailangan in the future.
Kabilang sa dumalo si Jorico Colili, 34 na taong gulang na natulungan ng inisyatibong ito. Sa pang-araw-araw po na gastusin, ma'am, kailangan din po kasi magtrabaho kaya pumunta po ako dito sa post po ng Dole para makapagtrabaho. Baka sakali makapagtrabaho. Kabilang sa mga inalok ay serbisyo mula sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig, PSE, NBI, BIR at iba pa. Katuwang din ng programa ang iba't ibang establishmento at negosyo. Inaasahan na sa pamamagitan ng ganitong inisyatibo, mas mapapalakas ang ugnayan ng pamahalaan at komunidad habang patuloy na binubuksan ang mas maraming pagkakataon para sa publiko. Ito si PIA-BSU intern Melissa Narciso para sa PIA News Cordillera. Sa kabila ng krisis sa langis, nananatiling maayos ang operasyon ng mga hybrid at e-taxi sa La Trinidad Benguet. Bagamat may konsumo pa rin sila sa kuryente, malaking tipid pa rin umano ito kung ikukumpara sa petrolyo. Narito ang report ni PIASLU intern Melvin Paloten. Ang mga bagong unit ng taxi sa Benguet ay isa sa makabagong inobasyon na tinangkilik ng probinsya. Bukod sa eco-friendly ay tipid pa ito sa pagkonsumo ng krudo. Sa patuloy na pamamasada ng mga hybrid at electric taxi units sa Benguet at iba pang bahagi ng Region 1, nananatiling maayos ang operasyon ng mga taxi operators gaya ng Diesel Trails Corporation at Benguet Movers. For now, okay pa rin naman yung operation namin kasi nga e-taxi siya, ibig sabihin electric vehicle at the same time hybrid electric vehicle na first is nagko-consume muna siya ng electric, yung battery, from 100% to 30%, which is 70 kilometers. After that, mag-switch on siya sa HEV, yun na yung hybrid electric vehicle na nagko-consume naman siya ng fuel. Bagamat maayos ang operasyon ng kanilang hybrid unit, hindi pa rin maiiwasan na apektado sila sa oil price increase dahil gumagamit pa rin ng langis ang kanilang mga taxi paminsan-minsan. Sa pagtaas naman ng fuel sa amin naman, may konti siyang naging effect. Kumbaga, yung dating fuel na sinasabit nila sa akin, yung resibo is around 500, 600. Ngayon, nakikita ko na observe ko, nagiging 700, 900 na yung sinasubmit nila na amount ng fuel na pinapalagay nila. Si Renz na ilang taon nang pumapasada bilang taxi driver, napansin niya ang pagkakaiba ng traditional na taxi sa hybrid. Unang-una yung nakatipid kami sa gas kasi ito hybrid siya. Kailangan din namin siyang pakargahan ng gasolina. Tsaka isa pa ito automatic kumpara sa mga traditional na gumagamit ka ng manual kahit matraffic. Hindi ka masyadong ganong pagod dito. Kahit tumaas ng ganon yung kurudo kaya gasolina, meron pa rin kaming makukuha. Si Manuel Garcia naman ay bago lang sa pamamasada ng fully electric function taxi matapos ang 10 taong pagiging jeepney driver. Padasat man mo di casting biyahe. Tako na naman nangago sa tikuro ayo na padasat man mo ganyan na nangagkukuron mo na. Kasi di ko na napintas. Di electric ta hanya sa diesel. At least now de 500 pesos nga kuan ni awit ko na lang igatangkot basap-sapol di balay kasi Aniya, sa paggamit ng e-taxi, gumagastos lamang siya para sa charging at operator's fee. The average, maminsan na dati 2,500 kasi 3,000. Hindi ko na gamit nito e-card. E-card? Ay, dati electric. Sa kuryente, di ba? So nga konsumo 300 pesos every day. Gamit ang makabagong inobasyon na ito sa Benguet, nakakatulong ang mga hybrid at electric taxi upang mapagaan ang biyahe ng mga taxi drivers at mga pasahero. Sa hamon na kinakaharap ngayon ng mga PUV drivers, patuloy pa rin silang pumapasada para maihatid sa kanilang destinasyon ang mga pasahero. Matatanda ang siniguro ng pamahalaan na makatatanggap ng subsidiya
ang mga nasa pampublikong transportasyon para maibsan ang kanilang pasanin sa gitna ng nagmamahal na langis. Ito si PIA SLU Intern Melvin Palootan para sa PIA News Cordillera. Bilang suporta sa mga nasa pampublikong transportasyon sa Baguio City, isinagawa ang libreng chest x-ray para sa mga drivers. Bahagi rin ito ng paggunita ng World TB Day. Si PIA DIMSU Intern Rica Basco para sa report. Sa paggunita ng World TB Day, inorganisa ng Baguio City Health Services Office ang libreng chest x-ray para sa mga transport groups. Katuwang dito ang City Government of Baguio at iba pang ahensya ng gobyerno na nagsusulong ng mas malusog na pangangatawan para sa ating mga drivers. Nagbenepisyo rito ang mga pre-registered drivers mula sa iba't ibang transport groups. Ayon kay Baguio Center for Young Adults Managing Director Marlene De Castro, isa sa mga nag-organisa ng nasabing aktibidad, layunin ng kanilang libreng serbisyo na masolusyonan ang pagdami ng kaso ng TB sa syudad at maiwasan ang pagkalat pa nito. We are all vulnerable, kasi nga because of the environment na may pollution, and that we have to do something about it. So there is a massive information campaign to know the causes, the effects, and management of tuberculosis, and that the city of Baguio, in cooperation with the local government of Baguio, headed by Mayor Benjo Maganong, and also the Health Services Office, headed by our City Health Officer, Dr. Celia Brillantes, and with us as a CSO, is collaborating with one another to really address the increasing number of infected individuals with tuberculosis. Dagdag pa niya, hindi lang ito simpleng screening para sa mga posibleng may TB. Isa rin itong hakbang upang matugunan ang pangangailangan ng mga nagpositibo at matulungan sila sa lalong madaling panahon. It's a cycle. Take note of that one. One is, we have the problem, tuberculosis. The second is, what should we do? Kahit kasi may tuberculosis, kung hindi aware yung mga tao, wala din, no? Sakit lang to, parang ganyan. Ubo-ubo lang ito, mamamatay lang din. So they could have misconceptions. But this could be manageable actually. Not like before, na ang tuberculosis is a deadly, parang mamamatay na lang, no? Pero ngayon hindi. It could be preventable, it could be managed, and it's treatable. No? It's curable, parang curable. So importante yung information campaign para malaman ng tao na yung causes and effects, di ba, no? Ayon naman kay Benji Flores ng Signal Communication na isang transport group dito sa Baguio City, mahalagang magpakonsulta ang mga drivers dahil hindi lang ito para sa kanilang kapakanan, kundi para na rin sa kanilang pamilya. Para sa akin, syempre, kailangan kasi kami yung tumatayong pader ng aming pamilya, kailangan alagaan namin sarili namin. Kasi kung pababayaan namin sarili namin, hindi namin maipro-provide yung kailangan ng aming pamilya. Malaki ang pasasalamat ni Flores sa mga nanguna sa ganitong klaseng aktibidad na patunay na pinangangalagaan ng local government ang kanilang kalusugan. Para sa akin, salamat kasi may mga ganitong oportunidad na kailangan i-grab ng bawat isa. Salamat sa pag-aaruga sa mamamayan sa amin. Yun lang po. Sa pamamagitan ng ganitong klaseng aktibidad, nasisiguro na nasa maayos na kalagayan ng mga drivers. Hindi lang ito para sa ligtas at maayos na pagmamaneho, kundi para na rin sa kaligtasan ng kanilang mga pasahero. Ito si PIA DIMSU Intern Rica Basco para sa PIA News Cordillera. Nagpailaw ng pula ang ilang estruktura sa Baguio bilang simbolo ng pagkakaisa at suporta para sa TB awareness and prevention. Ang pulang ilaw ay sumisimbolo ng commitment para sa TB prevention, diagnosis and treatment at pagwakas ng stigma sa mga apektadong individual. May report si PIA-UCU Intern Valerie Viernes. Nakiisa ang Baguio City Hall sa paggunita ng World Tuberculosis Day bilang paalala sa kahalagahan ng kalusugan at sama-samang aksyon laban sa TB. Isa itong simpleng hakbang na may malalim na layunin ang magbigay kaalaman at magpakita ng suporta sa mga apektado ng sakit.
Isa itong panawagan mula sa World Health Organization na naglalayong bigyang pansin ang patuloy na laban kontra tuberculosis. Sa pamamagitan ng Light Up to End TB, hinikayat ang mga establishmento at mga tanggapan ng pamahalaan na magbigay liwanag bilang simbolo ng suporta at pagkakaisa sa adhikaing matapos na ang TB. March 24, we are celebrating World TB Day. So this is an international activity being endorsed by the World Health Organization. And we receive a department memorandum to light up our buildings, establishments, and stores all over the country. And our city mayor also came up with a memorandum to all the establishments, government offices to light up the facades. The name of the activity is Light Up to End TB. So ito ay isang pamamaraan na pagsuporta sa ating goal to end tuberculosis. Considering the fact that we are number 3 all over the world in terms of the number of TB cases, next to Indonesia and India. So this is a significant show of support also from our establishments and government offices that we can actually end TB in Baguio City. Bilang bahagi ng laban kontra TB, nag-aalok ang mga health centers at TB DOTS facilities sa Baguio City ng libreng serbisyo para sa mga mangangailangan. May libre tayong mga services that is available in the health centers and all TB DOTS facilities, including those that of the hospitals in Baguio City, na pwede tayong makapagbigay ng screening test, pwede din nating ma-examine ang kanilang plema, at pwede tayong makapagbigay ng gamot kung mangangailangan. Sa patuloy na laban kontra TB, mahalagang malaman na ito ay nagagamot, naiiwasan at may mga libreng serbisyo na maaaring lapitan ng ating mga kababayan. We just want to tell everyone that TB is curable and TB is preventable. So kung ang tanong mo ngayon, may TB ba ako? Yun ang gusto mong malaman. So kung ikaw ay may diabetes, meron kang PLHIV, ikaw ay senior citizen, ikaw ay bata, at meron kang kabahay na inuubo ng matagal, then you have to screen for TB. You can go to our health centers so that you can avail of the free chest x-ray that we will give. In case po, na merong nakita sa x-ray mo, we will proceed with the next step, which is i-examine yung plema mo. At kung nakita na positive ka sa plema mo, then we can actually give you treatment for free as well. Ito ay isa sa mga PhilHealth packages available sa ating mga TB DOTS facility. We have around 22 TB DOTS facility in Baguio City. Sa tamang impormasyon, maagang pagsusuri at libreng gamot, mas napapalapit ang pagkamit sa layuning mawakasan ang TB sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagkakaisa at patuloy na pagpapalaganap ng tamang impormasyon, umaasa ang komunidad na mas mapapalakas ang laban kontra TB, patungo sa mas ligtas at mas malusog na kinabukasan para sa lahat. Ito si PAA UCU Intern Valerie Viernes para sa PAA News Cordillera. Handa na ang mga otoridad sa pagsiguro ng ligtas na biyahe ngayong Semana Santa. Highway Patrol Unit Cordillera nagsagawa ng inspeksyon sa ilang transportation lines sa Baguio City. Yan ang tinutukan ni PIA-SLU intern John Eric Cortez. Bilang paghahanda sa inasahang pagdagsa ng mga biyahero sa Semana Santa, sinisiguro ng Regional Highway Patrol Unit ang road safety at kaligtasan ng mga pasahero. Ayon sa otoridad, mahalagang matiyak ang kaligtasan ng bawat sasakyan at pasaherong bumababa o umakyat sa lungsod. Sinisiguro din ng HPG na lehitimo ang operasyon ng mga pampublikong sasakyan. Napakahalaga ito, hindi lang naman ngayong araw na ito, kundi araw-araw natin ginagawa yan para matiyak natin na yung mga mananakay natin ay nakasakay sila sa mga lehitimong mga buses, mga passenger buses natin at saka of course yung mga passenger jeepneys natin. Ang mga public assistant desk ay nakapwesto sa mga pangunahing kalsada sa rehiyon na handang tumugon sa oras ng pangangailangan. Kung minsan kami naman din ay hindi lang naman sa main road natin, ang mga major roads natin sa Baguio kasi andyan yung Cannon Road, andyan yung Marcos Highway, Nagilian, Alcemo Highway, at yung mga iba't ibang mga provincial offices naman namin, meron din sila mga binabantayan.
Kakaroon tayo ng mga funds natin dyan, yung mga public assistance desk natin, para sa ganon, kung mayroong mga concerns ng ating mga mananakay, ay agad-agad sila makapunta sa isang nakikita nila. Ayon naman sa ilang bus station, nakahanda na ang kanilang estasyon para sa posibleng pagdami ng mga pasahero sa Holy Week. Payo nila, huwag masyadong magdala ng mabibigat na gamit upang hindi mahirapan sa pagsakay sa mga pampublikong sasakyan. Sa ngayon kasi, kung may krisis, hindi natin alam kung gaano karami yung volume ng pasahero na aakyat at bababa ng Baguio. Pero sa mga ganong senaryo, naka-ready tayo. Kung kinakailangan magdagdag ng bus para sa pangangailangan ng mga pasahero, magpo-provide tayo. Panawagan naman natin sa mga pasahero na bibiyahe pakit ng Manila o bababa ng Metro Manila o kahit sa mga karatig probinsya, ang pinaka-the best namin maipapayo, maagang biyahe, huwag masyadong magdala ng marami para hindi mahirapan sumakay. Saka kung sakasakali man, kung nag-aalala sila na baka kukunti magiging biyahe namin, hindi. Kung gaano ang pangangailangan ng mga pasahero na dapat namin ibigay, po-provide namin. Bukod sa Semana Santa, patuloy din ang monitoring ng HPG upang masigurong hindi ginagamit ng mga motorista ang mga ipinagbabawal na kagamitan alinsunod sa batas trapiko. Tuloy-tuloy pa rin yung ating mga ginagawa. Andiyan pa rin yung mga checkpoint natin na operations diyan sa mga major roads natin. Andiyan pa rin yung mga pagpupunta natin mga terminals. Andiyan pa rin yung mga implementation natin ng PD96. Ito yung mga gumagamit ng mga prohibited sirens, horns, LEDs. Panawagan ng HPG sa publiko, maging mapanuri at unahin ang kaligtasan sa mga sinasakyan at maaaring lumapit sa kanilang tanggapan kung may nais silang i-report. Sa ating mga kababayan dito po sa Cordillera ay dapat ay piliin natin yung ating mga sinasakyan. Tiyakin natin na safe yung mga buses na sinasakyan natin dahil una sa lahat yung kaligtasan ng ating inuuna ngayon. At sa panig naman ng Highway Patrol Group ay umaasa po kami na yung kooperasyon at tulong para masiwatan natin yung mga gumagamit ng mga illegal na sasakyan. I-report po sa aming himpilan para hindi na po magamit itong mga illegal na sasakyan. Pinapayuhan ng publiko na patuloy na maging mapagmatsyag at siguraduhing ligtas ang mga sinasakyan. Bida ang handa. Mula rito sa Baguio City, ako si PIA SLU intern John Eric Cortez para sa PIA News, Cordillera. Sinisiguro ng Department of Labor and Employment, Cordillera, ang mahigpit na labor compliance ng mga transport companies, ahensya na kiisa sa isinagawang inspeksyon sa Baguio City. Narito ang report ni PIA-BSU intern Kyle Dagyowan. Sa paghahanda ng paparating na Semana Santa, nagsagawa ng inspeksyon ngayong Marso ang iba't ibang ahensya. Kabilang narito ang Department of Laborhood and Employment na nagtataguyod ng kapakanan ng mga empleyado at driver ng bus. Ayon sa DOLE, nagsagawa rin sila ng survey ukol sa mga ipinatupad na programa sa mga terminal. Layunin nitong tiyakin na ang kaligtasan ng mga manggagawa at masigurong natatanggap nila ang mga naaayong benepisyo. This is actually our plan to ensure that the general labor standards are complied with. Ibig sabihin yung mga tamang pasahod, kung meron man sila mga overtime pay, night shift differential, lahat ito ay naibibigay natin sa ating mga employees. At the same time, in consonance with Republic Act 11058 or yung OSH law natin, Occupational Safety and Health Standards Law, we are ensuring that our constituents, lalo-lalo yung mga workers, and maging yung mga nag-avail ng public transport services ay safe sila, na ensure na their health is also kept in high standard during yung transport nila. Hindi lamang benepisyo ng mga empleyado ang tinitingnan, kundi pati na rin ang mga kondisyon ng pampublikong sasakyan. Naghayag naman ng positibong komento ang mga empleyado at management ng bus terminals para sa ginawang pagsusuri ng DOLE para sa kanila. Okay naman, para naisabi din namin yung aming sa kumpanya, yung mga benefits namin sa kumpanya, na itanong din nila. Nalalaman din nila yung side namin na bilang empleyado ng kumpanya. Maganda kasi nalalaman namin, una, papasalamat din kami sa DOLE, mga kawani ng gobyerno nandito sa amin, para nalalaman namin kung ano pa dapat namin i-comply.
ano yung dapat namin ihanda, ano yung dapat namin i-provide dito sa aming terminal. Sa ngayon naman, wala naman silang komento. At nagagawa naman namin o nagagampanan naman namin kahit na sa mga agency na nagtatrabaho sa amin, okay naman. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DOLE sa mga terminal upang matiyak na ang bawat biyahe lalo na sa darating na Semana Santa ay hindi lamang mabilis kundi makatarungan din para sa mga manggagawa na nagsisilbi sa mga commuter. Ayon sa mga ahensya, ang kaligtasan ng publiko ay nagsisimula sa maayos na kalagayan at sapat na suporta para sa mga drivers at conductors. Muli, ako po si PIA BSU Intern Kyle Daguan para sa PIA News Cordillera. Pinalalakas ang sustainable value chain ng kape sa rehiyon Cordillera at sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Agsama Kape Project, inilunsad. Magbabalita si PIA SLU Intern Andrea Visperas. Inlunsad ng Agsama Kape Project para mapalakas ang sustainable coffee value chain sa Cordillera Administrative Region at sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Layunin nito na mas mapahusay ang farm productivity, post-harvest management at market access ng mga coffee farmers. Ang proyekto ay ipinatutupad ng Department of Agriculture, katuwang ang SOCODEVI at mga pangunahing partners gaya ng Cooperative Development Authority at National Commission on Indigenous Peoples. Sinusuporta nito ng pamahalaan ng Canada sa pamamagitan ng Global Affairs Canada. Layunin ng proyekto na tugunan ng mga hamon sa industriya ng kape at mabigyan ng oportunidad ang mga coffee farmers. Isinagawa rin ang Coffee Value Chain Immersion kung saan itinampok ang iba't ibang coffee beans at tamang pagproseso ng kape. Naibahagi rin sa programa na maaaring pumasa sa specialty, international sustainability at premium standards ang mga coffee beans na naitampok. We are formally introducing the project to madlang people para malaman nila kung ano ito. And this is being implemented by SOCODEVI, a Canadian-based international development organization with the support of the Government of Canada through the Global Affairs Canada. The purpose is really to strengthen the coffee value chain in the areas where we operate. And at the same time, to really reach out to different cooperatives and associations that are coffee growing so that we can develop a more resilient coffee farming practices. Malaki naman ang pasasalamat ng mga magsasaka dahil sa programang inilunsad. Ayon sa kanila, malaking tulong ito sa kanilang pangkabuhayan. Sa farmer, ma'am, malaki po ang epekto dito sa amin kasi nakatulong sa amin sa community. Magkaroon kami ng livelihood at higit sa lahat, natuto kami pahalagahan yung pagtatanim ng kape. Ang ibig sabihin ng salitang agsama ay working together or pagtutulungan. Sa ilalim ng Agsama Kape Project, inaasahang ipapatupad ang cluster approach kung saan magtutulungan bilang cluster ang mga coffee-producing cooperative at association sa bawat probinsya. Itataguyod din ang gender inclusion at environmentally sustainable technologies bilang cross-cutting teams ng proyekto. PIA SLU Intern Andrea Visperas para sa PIA News Cordillera. Nagtipon ang mga coffee farmers, industry stakeholders at mga hinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa Coffee Forum sa La Trinidad, Benguet. Bahagi ito ng selebrasyon ng tinapong The Benguet Coffee Festival. Si PIA BSU Intern Nicole Tulaban para sa report. Nagtipon ang mga coffee farmers, industry stakeholders at mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalan sa kinanap na Coffee Forum bilang bahagi ng tinapong The Benguet Coffee Festival 2026 sa La Trinidad, Benguet. Layunin ng aktibidad na palakasin ang industriya ng kape sa probinsya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kaalaman, karanasan at mga estratehiya mula sa mga eksperto at lokal na magsasaka. Ayon sa isang speaker na isang award-winning coffee farmer, mahalaga na magtulungan ang mga baguhan at may mga kaalaman sa industriya. Dakto matulong dati event nila dito sa sabat iti ada knowledge na kan yay beginners pa lang kasi no sabat ket yay istorya ket mayan so makadan mo di man dito beginners. Samantala, naging malaking tulong ang mga talakayan para sa mga kalahok lalo na sa tamang pamamahala ng coffee plantation. So we learn a lot on how to manage coffee plantation, especially the management area.
na hindi lang natin itanim ito and then we just let it like that. There is also the maintenance from planting, and then one thing more is the quality of coffee that we are going to plant, that we should really be specific what kind of seeds of coffee we are planting. Hinihikayat din ang mga kapwa magsasaka na aktibong makilahok sa mga ganitong aktibidad at kompetisyon upang mahasa ang kanilang kakayahan sa pagpoproseso ng kape. So dahil ito'y that working farmers, encourage ko na kayo yung dati event, yung dati competition pag kita yung pagkitaan yung the ability yung ag-process or hindi capacity yung ag-process mo kasi haan nga preference mo lang itimang judge di kape. Inaasahan na magiging daan ang mga ganitong inisyatibo upang mas mapalakas pa ang produksyon ng kape at ang ugnayan ng mga magsasaka at iba't ibang sektor sa probinsya ng Benguet. Ito si Nicole Tulaban, PIA BSU intern para sa PIA News Cordillera. Tinalakay ang mahalagang usapin ukol sa kababaihan sa National Women's Month Celebration Forum na ginanap sa Benguet State University. Layunin din ng aktibidad na mapalakas ang gender equality and women's empowerment. Detalye mula kay PIA BSU intern Abigail Refuerzo. Ngayong buwan ng kababaihan, nagsama-sama ang iba't ibang sektor sa rehiyon para sa isang forum upang talakayin ang mahalagang usapin na kinahaharap ng kababaihan mula sa iba't ibang henerasyon, mga pananaliksik hanggang sa papel ng kababaihan sa komunidad. Bitbit ang temang Lead Like the Babaylan's Filipinas, layon na aktibidad na mas paigtingin ang inklusibong pamumuno at ipagdiwang ambag ng mga katutubong kababaihan sa rehiyon. Inorganisa ng Regional Gender and Development Committee CAR, tampok sa forum ang 3 serye ng talakayan, ang Who Are Babaylans in Cordillera, Women Across Generation at Local Studies on Women. Ma-encourage natin ang women and other genders po natin to support yung ating movement na ma-empower ang ating women at magkaroon tayo ng enabling environment. Kasi lahat tayo, naniniwala kami na meron tayong kakayahan para meron tayong magkaroon tayo ng espasyo na mag-grow at mag-lead in all of our capacities. So, hina-highlight natin yung naging ambag ng mga kababaihan sa ating lipunan. Actually, being a parent or a responsible daughter or or partner, you have your own right of being a leader already. So yun yung gusto nating i-celebrate today as one of the key features natin ngayong celebration natin ng National Women's Month. Migit kumulang 100 kataong dumalo sa aktibidad kabilang mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa rehiyon at mga mag-aaral ng universidad. Ayon sa mga kalahok, mahalaga ang pakikilahok ng iba't ibang sektor upang mas mapailalim ang diskurso ukol sa kababaihan. Very important po ang types of events like this sa amin kasi it further expands our perspective or want to understand kung ano ba yung mga social issues na nangyayari especially sa mga kababaihan. And in the first place, it further makes us want to further emphasize kung bakit ba natin sineselebrate ang National Women's Month. Makes me appreciate even more na isa akong babae and parang I felt appreciated then. And it further makes me want to appreciate all of the mothers, lolas, aunties, mga ganun. Makes me want to appreciate them even more. Parang yung isang concept of babaylan na yun na sinabi ni Sir na hindi siya a static na definition but it is a very dynamic na pati yung mga mothers natin, lolas natin, they are also babaylans. And it makes me furthermore appreciate. We had 3 sessions po at sa 3 sessions po na yun is may mga natutunan po akong mga bagong mga learnings katulad ng babaylan, kano talaga ka-importante po ang pag-celebrate po ng Women's Month po. And may nag-stick din po sa akin na sinabi ni Ma'am Ruth po na sinabi niya po na care work is not considered really a work po, which is I agree po. I learned po yung mga studies po na about women, studies po about women empowerment, gender inclusivity, and aside sa mga natutunan ko po,
pwede ko din po itong ibahagi po sa mga kababaihan. Inaasahan na ang mga diskusyon mula sa forum ay magsisilbing gabay sa pagpapatupad ng mga inklusibo at sustainableng mga programa para sa kababaihan. Ang nasabing forum ay isa lamang sa mga programa ng pamahalaan para maisulong at mapataas ang kamalayan ng nakararami tungkol sa mga kababaihan tungo sa mas inklusibong komunidad. Ako si PIA BSU Intern Abigail Refuerzo para sa PIA News Cordillera. Bilang selebrasyon pa rin ng National Women's Month, inilapit sa mga kababaihan ang iba't ibang serbisyong pangkalusugan sa La Trinidad Benguet. Buntis Congress isinagawa. Si PIA BSU Intern Sai Saluzano para sa report. Sa pagdiriwang ng National Women's Month, inilusad dito sa La Trinidad ang kalusugang pangkababaihan Caravan kung saan inihahandog ng libre ang medical services para sa mga kababaihan. Under the Municipal Health Service Office, Local Government Unit of La Trinidad, we are conducting this activity on kalusugang pangkababaihan. So this activity is targeting our women in La Trinidad for the free services that we can offer. And at the same time, also an activity for our pregnant women. Okay? Kabilang sa mga serbisyong iniaalok ang dental check-up, cervical cancer screening, risk assessment, at laboratory services para sa mga buntis tulad ng urinalysis, blood typing, at ultrasound. And the long term is of course, so nagkaroon din tayo ng lectures and of course yung mga counseling per area na ang long term impact na gusto nating maano is magkaroon ng change in behavior, na magkaroon ng akuin natin yung sarili nating health. Ganon. Hindi lang ang health, ang care natin sa ating health is hindi lang nakasalalay sa mga healthcare workers, pero dapat may action na manggagaling sa ating sarili. Yun naman yung gusto nating change in behavior. We also teach our mothers on how to do first aid sa kanilang mga anak in case na magkaroon ng emergency sa bahay. Bukod sa serbisyong medikal, nagbigay rin ng libreng pampering services tulad ng haircut, manicure, at pedicure. Ayon naman kay Rezalie Bautista, mahalaga ang mga gantong event lalo na sa katulad niyang first-time mom. May dating event for especially dagijay kakadwak na women lang, dagijay first-time mom. Siyempre, ado pa lang ti banag nga haning amo, kan ado pa lang dagiti dapat ni nga maamuan for the day pagbubuntis, ganon. And also, may empowerment lang iti, like, us as a mother, no, kasi good health, mama niya about good health. Bukod sa pag-avail ng medical services, bumida rin si Rezalie sa Buntis Ka Talent na isa sa mga highlight ng event. Isinagawa ang aktibidad katuwang ang iba't ibang ahensya bilang bahagi na rin ng Strawberry Festival. Patuloy namang iniingganyo ang publiko na magpa-empanel upang ma-avail ang iba't ibang serbisyo sa ilalim ng YAKAP program. We can also ask help from our healthcare professionals kung kailangan natin ng tulong. So i-avail natin kung ano yung available na services, sayang naman. Let's maximize. Yun lang naman. Muling inihahatid ang libreng serbisyong pangkalusugan para sa mga kababaihan na mas nagbibigay diin ng kalagahan ng mas accessible na serbisyong pangkalusugan. PIA BSU Intern Sai Saluzano para sa PIA News Cordillera. Patuloy na nakaalalay ang Bureau of Jail Management and Penology sa mga persons deprived of liberty para sa kanilang pagsisimula at pagbabagong buhay. Mga kababaihan sa Baguio City Jail isinailalim sa skills training. Report mula kay PIA DIMSU Intern Gian Agoda. Bagong pag-asa para sa kababaihang nasa likod ng rehas. Sa pamamagitan ng mga tulong pangkabuhayan, binibigyan sila ng pagkakataong matuto, kumita at muling buuin ang kanilang inakwasan. Isinusulong ng pamunuan ng Female Dormitory ng Baguio City Jail ang Persons Deprived of Liberty o PDL Sustainable Livelihood Program upang matulungan ang mga PDL na maghanda sa pagbalik nila sa karaniwang pamumuhay. Ang DTI, ang PESO, ang city government, nagbibigay din sila ng mga libre na booth during festivities kagaya ng Panagbenga, yung Session in Blue,
yung mga display sa Burnham para may display namin at ma-ibenta yung mga production. Akma ito sa misyon ng Bureau of Jail Management and Penology na safekeeping at development ng mga PDL. Hindi lang sa pagpreserba ng kaligtasan, kundi sa pag-unlad rin nila sa kabila ng pagkukulong. Sa female dorm, 3 ang pinaka-major naming livelihood. Beads making, bayong making, at saka bread and pastry production. Sa ganitong paraan, natutulungan namin sila na ma-acquire yung mga skills para habang nandito sila, na nagkakaroon sila ng extra income na nakakatulong sa kanilang pamilya at hindi na sila ang kailangang humingi pa. Ang pagtuturo ay ginagawa sa pamamaraan ng skill sharing, kung saan ibinabahagi nila sa isa't isa ang kanilang mga kasanayan. Ito rin ay tumutulong sa pagbuo ng komunidad sa loob ng pasilidad. Dito po nagkakaroon po kami ng mga skills training. Meron po kaming program na yung skills mo, share mo. So whatever skills that they have, ini-implement po nila ito, sinishare nila sa amin. And then sa amin po naman as learners, we try to do and at the same time innovate po. Kasabay ng skills training, ibinibenta na rin ng mga produktong nilikha nila sa opisina ng dormitory o sa 104 Abanao Street. Nakatutulong ito na magkaroon sila ng pagkakakitaan habang nasa pasilidad. Gaya nga po ng sinabi ko, napupunta po yung mga kita po namin sa amin po na tumutulong po sa amin nga po sa pang-araw-araw. At yung iba po na like po sa may mga anak at sa mga may pamilya po, pinapadala din po namin palabas para po makatulong po kami sa kanila. Nagpapasalamat naman ang mga PDL sa mga programang naibahagi sa kanila. Opo, sobra po. Nag-e-enjoy po kami sa aming ginagawa dahil bukod sa madaming order, madami pa pong mga umu-order pa pag nakikita po nila yung mga gawa namin. Actually, maganda po. Marami pong kagandahan ng nagtulong ng livelihood sa amin. Kasi one of the best thing is yun nga po, na-enhance yung mga skills namin. And then, inihahanda po kami na pagdating ng panahon na lalabas po kami dito, we have something to use in the future. Pinatutunayan nito na ang pagkakakulong ay hindi hadlang sa pagbabago. Sa pagbibigay ng oportunidad sa kababaihan, sila ay nabibigyan ng panibagong simula at mas matibay na pundasyon sa kanilang pagbabalik sa lipunan. Ito ay isang paalala na sa bawat pagkakataong ibinibigay, may buhay na maaaring mabago. Ito si PIA DIMSU Intern, Gian Benedict Aguda, para sa PIA News Cordillera. Tampok sa isang art exhibit sa Baguio City ang mga sining na nagpapakita ng katatagan at iba't ibang kwento ng mga kababaihan. Silipin ang BE Art Exhibit sa report ni PIA-BSU Intern Kyla Grande. Mula sa makukulay na obra hanggang sa mga kwentong isinalaysay ng sining, tampok ngayon ang isang makabuluhang art exhibit. Nagtipon-tipon ang mga artist upang ipagdiwang ang talento, kultura at sining. Sa pagdiriwang ng Women's Month, isang natatanging art exhibit ang binuksan sa Podium Hotel. Tampok ang mga likha ng mga kababaihang artist. As you can see, yung theme nila kasi dito is practically women empowerment, diba? So the theme of this is giving maybe a voice to the women and showing their resilience, their contribution to our community. Ayon sa organizer, layunin ng exhibit na bigyang boses ang mga kababaihan sa pamamagitan ng sining at ipakita ang kanilang mahalagang papel sa patuloy na paghubog ng kultura. One of the best na nabibigay niya is for the artists actually to have a place or even a wall to show their work, diba? So that alone for the artists is very helpful. Na kumbaga instead na nasa bahay lang yung mga trabaho nila o nasa it is being showcased in establishments like our establishment. Katuwang din sa exhibit ang Art Hills Organization na naniniwalang ang sining ay hindi lamang paraan ng pagpapahayag kundi isa ring daan sa paghilom. Sa bawat obra, makikita ang mga kwento ng pagbangon, pag-asa at inspirasyon. So what do we do? Well, Art Hills is just a platform where anyone can be able to express themselves
and providing a safe space for anyone who wants to be to express themselves. No? So we don't only do visual arts, we have performing, singing, so all forms of art. Yeah, so yun yung ginagawa niya. Hindi lamang ito simpleng exhibit, kundi isa ring selebrasyon ng pagkakaisa ng mga kababaihang artist na patuloy na nagbibigay kulay at kahulugan sa mundo ng sining. With the Creative Baguio Council, if you're familiar with Casiana, so during the Ibag-Iyo, so we partnered with them and other local groups like the Pasakali group of artists. So we came up with the community mural at the Baguio Convention Center, and we also held workshops at the time for children, regular children, and children with special needs, and they also had their exhibit at the Baguio Convention Center. So those are some of the programs that we are working with the Creative Council. Sa bawat likhang sining na ipinakita, pinatunayan ng art exhibit na ito na patuloy na nag-uugnay ang sining sa mga tao at sa kanilang mga kwento. Mula dito sa Podium Hotel, PIA BSU intern Kayla Grande para sa PIA News Cordillera. Hindi biro maging isang ina. Sa kabila ng hamon sa buhay, patuloy pa rin ang kanilang paghakbang, pasulong para sa kanilang pamilya. Tunghayan ang kwento ng inspirasyon ng isang copper artist na ina sa Baguio City. Sa report ni PISLU intern Natalia Makadangdang. Isang artisan na ina ang patuloy na gumagawa ng mga accessories gamit ang copper wires. Maantig sa kwento ng isang inang naipasa ang hilig na ito sa kanyang mga anak. Kung isa ka rin sa mga mahilig sa mga accessories, tiyak na magugustuhan mo ang mga ito. Bukod sa may kakaibang materyales, mabibilib ka rin sa husay ng isang inang artisan sa likod nito. Siya si Feli Ilaw. Actually, umpisa ito noong 2011, pero wala pa kami dito noon. Parang dito noon ay ko lang, hobby ko lang siya, gumagawa ako ng earring, tapos binibenta ng asawa ko sa kalye, sa Along Session Road. Tapos sinuhuli siya lagi ng pulis. Yan, mga POSD. Pero that time, maganda na yung niya kasi maraming bumibili, dinudumog. Especially yung mga students. Dinudumog siya hanggang sa 2011 hanggang ngayon. Buhay pa din yung business na yan. Si Feli ay mahigit 5 taon nang gumagawa ng copper accessories. At masasabi rin namang hindi naging madali ang lahat. Ngunit sa sipag at tiyaga niya, ay hanggang ngayon tinatangkilik pa rin ang kanilang negosyo na nakakatulong sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Dagdag pa niya, ito ang nagpaaral sa kanyang 5 anak at ngayon ilan sa kanyang mga anak ay gumagawa na rin nito. In the long run, parang tinuruan ko na din sila, yung mga anak ko, para kasi matanda na ako, senior na ako ipapasa ko na din sa kanila yung paggagawa nito. Para kahit na hindi na sila sa trabaho sa labas, meron na ito. Isa sa kanyang mga anak na natuto ay ang panganay na si Renz Ilaw. Si Renz ay natutong gumawa na ng accessories gaya ng rings at bracelets. Magaling din siya sa pag-sketch na naibebenta rin sa kanilang pwesto sa Eco Vibe. Matagal ako work sa office from 2010 hanggang 2019. Pero during that time, meron na kasi itong family business namin. Now, nung nagkaroon remember nung nagkaroon ng pandemic noong 2020, nawalan ako ng work, and naisip ko na nandito naman to family business. So after nung pandemic, sumama na rin ako sa family business namin. And then nandito na ako since after nung pandemic nung 2021. So 5 years na rin akong part ng business.
Aniya malaki naman ang naitulong sa kanila ng pamahalaan, lalo na ang DTI. Nabigyan din ng pwesto sa Dominican Hill ang mga katulad niyang artisan. Si Feli ay isang ehemplo ng hindi pagsuko sa anumang unos. Isang ina na may magandang hangarin, hindi lang para sa sarili kundi pati na rin sa kanyang pamilya. Masasabi ko lang sa mga kababaihan, dapat don't give up. Kasi tayo talaga yung tayo yung ginagawang ng mga anak natin. Ginagawa tayo nilang parang role model. Since you are the mother, you are the role model, nakikita nila yung sipag mo, yung tiyaga mo, patience, at lahat na nakikita ng anak sa mother. Nagre-reflect din sa kanila as habang sila lumalaki. Nagre-reflect din yung pagiging mother mo sa kanila. Para sa mga gustong tumangkilik sa kanilang mga produkto, maaari silang bisitahin sa kanilang mga pwesto. Meron sa Eco Vibe Street Market located sa Camp Janhay at meron rin sa Pansigshan Village sa Dominican Hill. At para naman sa mga katanungan, i-message lamang sila sa kanilang Facebook page na Charisma's Copper Accessories. Mula sa Copperwares, hindi lamang talento niya ang kanyang naipamana, kundi pati na rin tapang at determinasyon sa likod ng bawat gawa. Ako si PIE-SLU intern Natalia Makadangdang para sa PIE News Cordillera. Hanap mo ba ay agritourism farm na alok ay farm-to-table experience? Subukan ang isa namang pasyalan sa Tuba Benguet sa ulat ni PIE-BSU intern Athena Akangan. Hanap niyo ba yung naggagandahang tanawin? Mas sasarap na pagkain at farm na patuturing na sustainable farming? Halina't tuklasin ang yaman ng tuba dito sa Uma Farm. Ang Uma Farm ay isang agritourism sa Barangay Tadyangan, Tuba Benguet na nag-aalok ng farm-to-table at organikong pagsasaka. If you can see sa menu natin, it's farm to table. You can actually, guests can actually harvest the vegetables fresh from the farm, and then they can also request kung anong luto yung gusto nila. If they want it sauteed, blanched, in a brown, you can actually request our chefs kung anong luto yung gusto nila with the vegetables. Ang farm ay dating staycation farm and house at kalaunay naging restaurant at agritourism farm. This was actually acquired by the owners, Mr. Elmo Nakalini and his wife, during the pandemic year 2020. This was actually their sanctuary during the pandemic, since most of their stores, if you're familiar with Health 100 restaurants, they have multiple branches. So during the pandemic, nagsarado kasi mostly ng restos, and then dito sila nag-stay. So they decided to parang get away nila dito from stress, from pandemic din, and then they decided na i-improve yung area, and then they eventually opened this restaurant here. Ang mga inihaing pagkain sa mga bisita ay mismong tanim at galing sa kanilang farm. Mostly, hindi mawawala talaga ang pechay, lettuce, and then just the basic necessities, yung kamatis na which we use sa mga vegetables namin. And then number one also is if you're familiar with the kamaulaw or the red ragi flour, we use that sa salad namin, which is our best seller na fresh vegetable salad, the salad. Nagpapasalamat naman ang Barangay Tadyangan sa Agritourism Uma Farm sa alok nitong trabaho sa komunidad. Number one dito, livelihood. Siyempre, livelihood ako sa pagtrabahuan. Siyempre, di ko ma-employ na dito, taga-tadyangan mo alam ng employment. Tapos livelihood mo dumat, siyempre, dangat ko ni agla ko dan to agla ko ti roadside na naknatang kasada prutas. So dingay jam mapanigay. If they say kasi na farm in Tadyangan, buo nga Tadyangan and Tinoy, they give recognition to the whole Tadyangan. So as a resident, we're happy also, since we are being recognized. So go to farm in Tadyangan, we're happy also.
Di lamang nakapipigil hiningang tanawin at nakakabusog na pagkain ang handog ng farm, kundi nagbibigay din sila ng aral sa mga estudyante. May mga OJTs din kami from different schools, pero mostly talaga ang mga interns namin, they're from BSU. Every Sundays, they come here, dito sila nag-duty mostly. During caters, so na-experience nila. Minsan pinag-harvest namin sila sa baba, nag-iikot din sila sa farm. So, yun. Na-enjoy naman nila yun. Hinihikayat naman ng farm at ng barangay ang mga turista na bumisita sa kanilang bayan. Come here, you try our farm-to-table restaurant. We serve freshly harvested vegetables, organic vegetables, and then the comfort that heals, and then the connection that you can taste happily. The committee ordinance being regulating the entry of visitors dito barangay Tadyangan. Makita yung aduti tourist spots tayo dito barangay tayo. I love Tuba. Yan ang bansag ng mga itubal niyan dahil sa alok nitong unforgettable experience, malinamnam na putahe at mainit na pagtanggap ng mga komunidad sa mga turista at bibisita. Muli, PIA BSU intern na tinakangan para sa PIA News Cordillera. Yan lamang ang ilan sa mga balitang ating nakalap ngayong linggo. Para sa iba pang news updates, i-follow kami sa aming Facebook, PIA Cordillera Administrative Region at sa X app sa PIA_Cordillera. Mag-subscribe din sa aming TikTok, Spotify at YouTube channel na PIA Cordillera. Ako po si Jonalyn Ponciano na Imbag Amalum.